Kaya nagpunta sa Europe yung Saldi, napakaraming golden visa diyan kaya gaya ng Malta. Sa mga hindi po nakakaunawa ng golden visa, no? Nag-o-offer po yung mga mayayamang bansa ng mga golden visa. Pag bumili ka ng property, nag-invest ka sa kanila, yan po yan eh, golden visa ka na. Automatic na citizen ka na. Makakapag-apply ka na ng citizenship. Kasi hindi lang po may golden visa ka, pwede ka kagad mag-stay sa kanila. Tapos makakapag-apply ka ng citizenship dahil bumili ka ng properties o nag-invest ka sa mga bansa nila. Meron po niyan, lalo na sa Europe. Gustong-gusto nila yan. Sa dami ng pera ni Saldico, talagang welcome na welcome siya riyan sa mga yan. May announcement nga ang INC kahapon sa saganang mamamayan na kailangan isapubliko ang ICI at ituloy ang hearing sa Senado sa Blue Ribbon. O yan. Gaano po kayo katigas para sansalain na naman ng mga INC? Si Auntie Claire daw po ang ipapalit na DOJ Sec. Ano ba, ganito na ba ka-worse ang administrasyong ito? Ngayon pa lang ba kayo? Ngayon niya pa lang po ba nalalaman? Good evening, Ma'am Crazy Brooks, MLSO, Sunday School. Dapat automatic cancel visa, kaso kasabwat eh. Correct. Lynn Tasha, sa daming pera nila, meron na mga dual passport mga yan. Correct din. O baka hindi lang dual passport. O nga, hindi ka naman pala magkaka-passport na ibang bansa kundi ka citizen. Tong admin na to, ginagago nilang tayo. Wala na silang pake sa bansa, boss buds. Correct po. Kasi kung may pake pa sila sa bansa at nakita po nila na nalugi yung stock market ng 1.7 trillion. Trillion po hindi po billion trillion. Kahit po i-convert nyo yan sa dollar, ang laking pera po niyan. Billion-billion po yan. I-convert nyo nga po, ilan po yung 1.7 trillion sa dollars? Malaking pera, tsak yan. Marami rito sa atin ng mga mga magagaling sa math eh. Kasi po, yung mga investment po ng naiinggit na tayo sa $1 billion na investment ng Tesla, sa mga karatig sa Apple, $1 billion. Ganun lang yung mga investment. Ito po, tsak ko sa inyo, hindi lang $1 billion yung 1 trillion. 1 billion, eto tignan nyo na lang 1 billion, ilang billion ang 1 trillion? 1,000 billion. So, palagay na lang natin na 60 o 55 yung $1. So, 55, 1,000 billion, 55, puta hindi ko. Hirap kwenta. 550, 550 billion is 10 billion dollars. So, 20 billion, mga 25 o 30 billion, 30 billion dollars. Ang laki nun. Ganun po nalugi sa atin. Pero kwentahin nyo pa rin. Tansya ko lang yun. Nakalimutan ko pa yung balita natin. Si Kiko Barsaga po ay sasampahan na po ng impeachment. Ito pong si BBM. No? Ayon po dito sa balita, ito po, Kiko Barsaga Big Vlog Reveal, his impeachment complaint versus PBBM. Ayan, self-proclaimed Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga has prepared an impeachment complaint against President Marcos. Self-proclaimed, bakit siya self-proclaimed? Hindi naman siya self-proclaimed, prenoklama, ano po yan, talaga pong Cavite District Representative yan. Welcome back to the Crocodile Farm. Yan po, pinakita ni Kiko yan. Absent ulit ang mga buhaya.
nagbakasyon na. Ayan po ang sinasabi ni Kiko Barsaga. At syempre, may surprise ulit ako sa inyo. The Marcos impeachment complaint, meow, he proudly said as he whipped out a copy of complaint. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos and hopefully Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in flood control anomalies. Bye-bye Marcos, bye-bye Marcos. Yan. Yan po ang sinabi ni Kiko Barsaga sa kanyang vlog. Nakakatuwa po. Padong, sa tingin mo ba yung impeachment complaint niya may patutunguhan? Kahit po walang patutunguhan, at least meron siyang yagbols, di ba? At least may yagbol si Kiko Barsaga. Alam niyo po, sa mga nagtatanong po, opo, kasama po ako. Pupunta po ako sa October 12. Hindi ko lang alam kung saan. Kiko kasi, October 12 ng October 12, hindi naman sinasabi kung saan ang rally. Kahit konti lang po magpunta riyan. Eto nga, alam niyang siya lang. Alam niyang baka walang 100 na tao na pumirma dyan eh, di ba? O baka siya lang ang pipirma dyan. Pero at least, alam niyo po yun, yung prinsipyo. Kahit mag-isa lang siya, yun ang maganda. Prinsipyadong bata. Batang-bata pa lang yan. Pag pwede nang tumakbo na senador yan, sana pang senador. 29.3 billion. O, tignan nyo, muntik na akong tumama. 29.3 billion dollars. Imagine po nyo $1 billion lang. Pinagmamalaki na ng halimbawa Apple, nagbigay sila ng $1 billion sa mga karatig natin lugar. Laking-laki na po. Ang laking investment na nun. Ito po, nalugi. 29.3 billion. Ganyan po kalaki ang lugi natin. Magkaroon po tayo ng ideya. Ang nalugi ng tatlong linggo 3 linggo po. Ang nalugi po sa atin ng 3 linggo ay 29.3 billion dollars. Alam niyo po ba kung magkano dolyar yung pumasok sa atin 2024? Kasi yun yung buong taon eh. Hindi pa naman buo itong 2025 eh. Yung buong taon ng 2024, ang pumasok po sa atin na FDI o Foreign Direct Investment sa buong taon na po ng 2024 ay 8.9 billion dollars lamang. Ano po ibig sabihin? 8.9 billion dollars lang po ang pumasok sa atin na foreign investment sa buong taon ng 2024 dollars. Ang nalugi po sa atin dito po sa Philippine stock market sa 3 linggo buhat no nagsimula tong flood control na expose ng flood control. 3 linggo lang po na pagbagsak na stock market, nalugi na tayo ng magkano na nga yung kwenta nyo? 29 billion dollars. Ang laki po. Mas malaki yung nalugi natin ng 3 linggo kaysa sa pumasok sa atin ng isang buong taon. Halos doble. Tama ba? Halos doble. Ay hindi. Halos triple. Yan po ang invite tayo ng invite. Imbita tayo ng imbita ng mga foreign investors. Yung buong foreign investors natin noong 2024 buong taon, tinalo po ng pagkalugi ng stock market. Halos triple po ang nalugi. So talagang palubog po ang Pilipinas.
sa standpoint po ng ekonomiya. Alin Cassia, thank you very much sa $9.99 na pangkape. Thank you very much po. Alin Cassia. Okay siya.